At magkano nga ba? Magkano nga ba kasi ang kinikita o magkano ba ang natatanggap daw ng mga pulis, mga kababayan, ng panahon po ng isabong nitong ng panahon din ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? 2M kada buwan daw, mga kababayan, kapalit ng proteksyon. Oh, tingnan po natin kung ano yung sinasabi dito. Ayan o, sabi dito mga kababayan, some police receive up to 2 million monthly payola from Atong Ang. Ito po ang balita ng Channel 7 ha. 2 million daw mga kababayan galing kay Atong Ang, up to 2 million. A whistleblower claimed that businessman Charlie Atong Ang was paying some policemen up to 2 million monthly. Kita nyo na mga ka-GPnatics, kung totoo po ito, ibig sabihin, ugat talaga ng krimen ang sugal. Imposible naman na syempre, ano po ang purpose? Ito kasi iniisip nila, GPnatics, ano ba ang purpose? Ano ba ang dahilan kung bakit magbabayad si Atong Ang ng 2 million kada buwan? Kung totoo ito, mga kababayan, syempre ang naiisip natin dyan, this is a protection money. Okay? Protection money. Huwag mong, kumbaga, yung operasyon namin, kung may illegal man dyan, ay kailangan yung pagtakpan. At kung kayo naman, o kaya naman, kailangan namin kayo, at kailangan may patayin, kailangan yung gawin. Diba ganun lang naman mga kababayan eh. Babayaran ka ng 2 million, kapalit po nun ng proteksyon, o kapalit nun na ikaw ay maging aso. Diba? O ano pang sinasabi rito? In Emil Sumangil's exclusive report on 24 Oras on Friday, Julie Dondon Patidongan alleged that the go signal to abduct and kill the missing cockfight enthusiast came from the businessman. Patidongan, who was former security chief in some Atong Ang's cockfight arenas, said that he was the one relaying the orders from Ang to the uniformed personnel. Ibig sabihin siya daw yung middleman. He recently turned over the authorities the copies of petty cash vouchers for the cops. The highest amount allegedly paid was over 2.6 million to a police unit that allegedly did the job. Kung titingnan ninyo mga kababayan, police unit. So ibig sabihin hindi lang iisa, marami sila. More than 2. Police unit mga kababayan. Ilan ba ang police unit? 'Di ba? Pag sinabing unit, ilan ba yan? Hindi po ako police, pero syempre masasabi natin kapag sinabing police unit, more than 3 yan. Diba? Tingnan natin. How many people in a police unit? Nakalagay dito mga kababayan, hindi raw fix. Hindi naman nakasulat, pero syempre, pag sinabing unit, more than 3. Ha? Pero depende mga kababayan, hindi ni-specify dito kung ilan talaga yung police dun sa police unit. 'Di ba? Assume na lang natin na sabihin natin mga kababayan, 10 katao po ang kasama sa isang unit, 'di ba? So kung 2,000 or 2.6 million rather, mga ka-GPnatics, sabihin natin sa isa is more than 110,000 kada buwan ang natatanggap. 210,000 kada buwan ang natatanggap ng isang pulis, mga kababayan, galing daw kay Atong Ang. Ayon kay kay alias Totoy. Ano pang sabi rito? Ano pang sabi? Intel lang kasi nakalagay doon. Kapag sinabing Intel, yun na yung 500,000. Yun na yung bayad sa mga pinatay nila. Yung overall naman na kinukuha ng isang colonel, ang monthly niya ay 2 million. Ibig sabihin mga kababayan,
lumalabas dito na iba yung bayad sa isang kernel. So sa kernel, mali pala ako ng assessment kanina, sorry. Sa yung 2.6, mga kababayan, yung 2M doon ay doon lang sa kernel. Yung 500,000 to 600,000 ay parang lumalabas doon sa kanilang ginawang pagpatay. 'Di ba? Grabe. Mga kababayan, parang pumapatay lamang po ng mga manok. 'Di ba? Parang nanggigilit lang ng lieg ng mga manok itong mga 'to. Ganun lang kabilis. No, parang doon sa panahon ni Digong Duterte, mga kababayan. Sabi nila Matubato, sabi nila Las Cañas, kung anong ginagawa nila doon sa mga tao. Nung panahon din ni Duterte, panahon ng extrajudicial killings, ano po ang ginagawa nila doon sa mga tao? 'Di ba? Walang kaabog-abog. Kasi nga naman, mga kababayan, magkano yung tinatanggap kapag buhay? 1M to 2 million. 500,000 kapag napatay yung tao. Ay mali, pag buhay yung tao. Syempre ikaw, mga kababayan, papatayin mo na. Diba? Para 2M, 1M to 2M yung matanggap mo. Sabi ni Bert Animation, hindi na ako surprise, billion nga. Kada buwan putek, baka sa Pilipinas, ganyan ang pera mo. Naku po. Intelligence payola sa mga pulis. Grabe no mga kababayan, palabas lang na intelligence, pero payola pala yon para sa protection. Sabi ni Melin Vibes, sana naman bilisan ang pag-imbestiga. Sobrang bagal, mamaya niya nakaalis naman ng Pilipinas sa mga yan bago pa mag-issue ng warrant of arrest sa mga. Palagay ko mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, si Atong ang hindi naman yan hindi yan flight trace, hindi yan naalis. 'Di ba? Hindi yan naalis. Palagay ko mga kababayan, sa totoo lang, dito medyo tinitwist yung sitwasyon. Maaring kasama si Atong Ang, pero marami pa ring grupo, mga kababayan. Kasi magkalaban yan eh. 'Di ba? Sa isang sabong, may left side, may right side. So kumbaga, kung sino po yung talagang masasabi natin na agrabyado, ay siguradong-sigurado yung mga yon ay kasama. At kung ayaw nilang mabuko, mga kababayan, kasama yung mga yon. Hindi rin nalalayo, nandyan yan sa mga binanggit sigurado. Baka sila lang yan. Ngayon, nagtuturuan kasi nga, mainit ang usapan. Pero hindi natin alam, baka mamaya, lahat sila dyan ang kasabwat. Sila lahat dyan ang mga kasama. Sila lahat dyan ang mga nagplano. Diba? Sabi ni Pulongges Yotman, gambling Lord Putek. Christopher Lloyd Sanggalang, baka gayahin na nila si Harry Roque umalis ng bansa. Hindi, matagal naman ng usapin to mga ka-GP Natics eh. 2021 pa na usapin itong mga to. Bakit di naman noon, sabi, pinapatakas itong si alias Totoy. Nangampanya pa nga bilang mayor. No? Pero, again, mga ka-GP Natics, grabe din yung mga revelasyon niya. Kasi may mga pinapakita siya mga mga ebidensya din eh. 'Di ba? Kagaya po nung petty cash voucher. Pinakita niya 'yon na ito daw ay nanggaling kay Atong Ang at siya mismo ang middleman. In that point, mga kababayan, kung siya mismo ang nag-aabot ng pera doon sa mga pulis, ay meron siyang personal knowledge. Medyo mabigat-bigat 'yon. Pero kailangan niya napatunayan pa ito ng ebidensya para masabi natin mga kababayan na talagang hindi tayo pwede na magduda dito kay alias Totoy. Sabi ko nga ako gusto ko na malaman sino ba talaga yung mga pulis na binabanggit dito, sino ba talaga ang tunay na nagpapatay, sino ba ang mastermind. Baka mamaya mangyari dyan mga kababayan ay yung kay Bandag. Ang tagal nating sinusundan, ang tagal natin na sinusubaybayan, anak ng teteng na yan mga kababayan, biglang-bigla na lang, wala na si Bantag.
Oh. Hindi. Ano po, Sir Ronilo Morada. Kasi ang sabi dito, tingnan nyo may intelligence po. Ang intelligence po mga kababayan ay doon sa ah, mga pulis, yung mga pangkaraniwang pulis. Binanggit naman kanina eh. Pero yung 2 million mga kababayan, doon daw sa kernel lang napupunta. So ibig sabihin, payola yung doon sa kernel. 'Di ba? Intelligence para doon sa 500,000 sa mga pangkaraniwang pulis kasama sa police unit. 'Di ba? Biruin nyo. Oh, yung mga pumapatay, 500,000 lang. Yung kanilang boss, paupo-upo lang, pautos-utos, 2M. 'Di ba? Nagets nyo po? May payola at may intelligence. Pero actually, pinalabas lang nila yon na intelligence. Pero ang totoo, payola rin yon.